Isang kislap. Iyon lang ang nauna. Isang munting kislap ng metal sa ilalim ng sinag ng nag-iisang ilaw sa madilim na basement parking. Para sa iba, isa lamang itong basura. Ngunit para kay Celestine Reyes, na mas kilala bilang Cheska, isa itong hudyat ng panganib. Ang kanyang puso, na sanay sa kalmadong pagtibok, ay biglang kumabog na parang tambol na pinapalo para sa isang digmaan. Sandali lang po, sir, sabi niya, habang nakahawak pa rin sa pinto ng backseat ng itim na sedan. Sa loob, abala si Judge Franco Montenegro sa pagbabasa ng mga dokumento sa ilalim ng maliit na ilaw ng kanyang cellphone. Hindi man lang ito umimik, sanay na sa pagiging metikuloso ni Cheska. Ito ang trabaho niya. Siguraduhing ligtas ang bawat hininga ng pinakamataas na mahistrado sa bansa. Pero may mali. Isang pakiramdam na malamig na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Dahan-dahan siyang yumuko, ang mga mata ay nanliliit, sinusubukang aninagin ang pinagmula ng kislap. At doon niya nakita. Isang manipis na wire na hindi dapat nandoon, nakakabit sa isang maliit na itim na kahon na nakadikit sa ilalim ng sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi pwede. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat tunog sa paligid, ang patak ng tubig mula sa isang tubo, ang ugong ng aircon, ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagbilis ng kanyang paghinga. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Hindi sa ilalim ng pagbabantay ko. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isip. Ito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Sir! Bumaba kayo, sigaw niya, ang boses ay puno ng pagmamadali na hindi pa naririnig ni Franco mula sa kanya. Nag-angat ng tingin ang huwes, ang mukha ay nagtatanong. What is it, Cheska? Walang oras para magpaliwanag. Sa isang iglap, binitawan niya ang pinto at buong lakas na itinulak ang balikat ni Judge Montenegro na nooy nagsisimula palang kumilos. Ang bigat ng kanyang katawan ang nagpatumba sa huwes palayo sa sasakyan. At sa sumunod na segundo, ang buong mundo ni Cheska ay naging apoy at nakakabinging ingay. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong parking lot. Ang init ng apoy ay dumila sa kanyang likuran, at naramdaman niya ang libu-libong maliliit na karayom, mga bubog at metal, na tumusok sa kanyang balat. Ang lakas ng pagsabog ang nagpatilapon sa kanya, ang kanyang ulo ay tumama sa malamig at matigas na semento. Bago siya lamunin ng kadiliman, ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Judge Franco Montenegro, puno ng gulat at takot. Pagkatapos wala na. Ang unang bumati sa kanya ay ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Pamilyar, ngunit hindi kaaya-aya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong ipinikit dahil sa liwanag na tumama sa mga ito. Sinubukan niyang muli, dahan-dahan, hinahayaan ang kanyang paningin na masanay. Puti. Puti ang lahat. Ang kisame, ang pader, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang likod at braso, na nagpaungol sa kanya. Huwag kang gumalaw. Isang boses. Malalim, pamilyar at puno ng pag-aalala. Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Judge Franco Montenegro. Ang kanyang buhok na laging maayos na nakasview modelay magulo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na lukot at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa loob ng halos 2 taon niyang pagtatrabaho para dito, ngayon niya lang ito nakitang hindi mukhang perpekto. Sir D. Mahinang sabi ni Cheska, ang lalamunan ay tuyo. Mabilis na tumayo si Franco at kumuha ng isang basong tubig sa side table. Maingat niyang inalalayan ang ulo ni Cheska para makainom ito. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, na para bang si Cheska ay isang babasaging bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Nasa ospital ka, paliwanag ni Franco, ang boses ay mababa. 2 araw ka nang walang malay. The doctor said you're lucky. Maraming shrapnel ang tumama sa likod mo, pero wala namang natamaan na vital organ. Natahimik si Cheska, pinoproseso ang lahat. Ang kislap. Ang wire. Ang pagsabog. Naalala niya ang lahat. Kayo po, sir. Okay lang po kayo, iyon ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Tungkulin pa rin ang nasa isip.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Franco. Umupo siyang muli at hinawakan ang kamay ni Cheska. Nagulat si Cheska sa init na biglang dumaloy mula sa palad ng huwes papunta sa kanya. Ang mga kamay nito, na laging ginagamit sa pagpukpok ng gavel at pagpirma ng mga batas, ay nakakagulat na malambot ngunit mayroong bigat ng responsibilidad. Okay lang ako dahil sa'yo, sabi ni Franco, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng emosyon na hindi pa nakikita ni Cheska dati. Pagsisisi, pasasalamat, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Cheska, you saved my life. Pero dahil sa akin, nandito ka ngayon. Kasalanan ko to. Umiling si Cheska. Trabaho ko po yun, sir. Tungkulin kong protektahan kayo. Hindi, mariing sabi ni Franco, ang pagkakahawak sa kamay niya ay bahagyang humigpit. Hindi ito basta trabaho lang. You almost died. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring mas masama sa'yo. Sa unang pagkakataon, hindi alam ni Cheska ang sasabihin. Sanay siyang makipag-usap sa huwes tungkol sa schedule, sa security protocols, sa mga panganib. Pero hindi sa ganito. Hindi sa mga personal na damdamin. Napayuko na lang siya, hindi makatingin sa intensidad ng mga mata nito. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor sa tabi niya. Hindi binitawan ni Franco ang kanyang kamay. Ang simpleng gesto na iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan kay Cheska. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan na ng doktor na lumabas si Cheska. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag, pumasok si Franco sa kwarto. Ready to go? Tanong nito. Tumango si Cheska. Opo, sir. Maraming salamat po sa lahat. Kaya ko na pong umuwi sa apartment ko. Ngunit umiling si Franco, ang kanyang mukha ay seryoso. No, Napakunot ang noo ni Cheska. I called your landlord. I told him you won't be back for a few weeks. I already paid for your rent, diretsong sabi ni Franco. Sir, hindi po kailangan. Nakakahiya po, protesta ni Cheska, naguguluhan sa mga nangyayari. Lumapit si Franco sa kanya. Ang taas niya ay tila mas lalong nagbigay diin sa kanyang otoridad. Tinitigan niya si Cheska ng diretso sa mata, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ka uwi sa apartment mo. Sa bahay ko. Doon kita babantayan hanggang sa tuluyan kang gumaling. Natigilan si Cheska. Sir, hindi po pwede. Bodyguard niyo po ako. Hindi tama. Ito ay utos, Cheska. Puto ni Franco sa sasabihin niya, ang bawat salita ay mabigat at may diin. Hindi pakiusap. Ang bahay ni Judge Franco Montenegro ay kasinlaki ng isang pangarap at kasintahimik ng isang libingan. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa mga painting na nakasabit sa matataas na pader hanggang sa mga kagamitang gawa sa mamahaling kahoy. Ngunit para kay Cheska, na ngayon ay pansamantalang nakatira sa isa sa mga guest room, ang karangyaan ay may kasamang matinding kalungkutan. Walang pamilyar na ingay ng mga kapitbahay, walang tawanan, walang buhay. Tanging ang dalawang katulong sa umaga at ang nakakabinging katahimikan sa gabi. At si Franco. Ang kinikilalang huwes, ang lalaking tinitingala at kinatatakutan sa korte, ay naging isang ganap na baguhan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Sa unang umaga ni Cheska doon, sinubukan nitong magluto ng almusal para sa kanya. Ang resulta, isang sunog na sinangag at itlog na hindi malaman kung anong hugis. Ngunit inihain pa rin ito ni Franco sa kanya na may ngiti sa labi, isang ngiti na hindi abot sa mga mata nito. Laging pagod. Pasensya na, hindi ako sanay sa kusina, sabi nito habang kinakamot ang batok. Hindi napigilan ni Cheska ang mapangiti. Okay lang po, sir. Ang mahalaga ay ang intensyon. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging routine nila. Si Franco ang nag-aalaga sa kanya, tinutulungan siyang maglakad-lakad sa malawak na hardin, at tinitiyak na iniinom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Ang pagiging alaga nito ay may kasamang pagka-clumsy, na para kay Cheska ay nakakatuwa at nakakatunaw ng puso. Nakikita niya ang lalaki sa likod ng huwes. Ang lalaking mag-isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda at pinapanood ang buwan, naglakas loob si Cheska na magtanong. Sir, hindi po ba kayo nalulungkot dito?
Napatingin sa kanya si Franco, ang mga mata ay tila naglalakbay sa malayo. Sanayan lang siguro, Cheska. Ang posisyon ko nangangailangan ito ng sakripisyo. Hindi pwedeng maging malapit sa kahit sino. Baka gamitin sila laban sa akin. Doon naintindihan ni Cheska ang bigat na pasan-pasan nito. Ang pagiging Judge Franco Montenegro ay isang sumpa at isang biyaya. Pero tao ka pa rin, sir. Kailangan mo pa rin ng kasama, mahinang sabi ni Cheska. Tumingin si Franco sa kanya, at sa pagkakataong iyon, wala na ang huwes. Ang nakita ni Cheska ay si Franco lamang. Isang lalaking pagod, uhaw sa koneksyon, at nagpapasalamat sa presensya niya. Mabuti na lang nandito ka, bulong nito, na halos hindi marinig. Ngunit narinig ito ng puso ni Cheska, at iyon ay sapat na. Ang propesyonal na linya sa pagitan nila ay unti-unting nabura. Ang mga tawagan ay naging Franco at Cheska. Ang mga usapan ay lumalim, mula sa mga kaso hanggang sa mga pangarap at takot. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Cheska ang isang bagay na pilit niyang winawaksi, pag-ibig. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng malalakas na kulog at kidlat. Ang buong bahay ay binalot ng kadiliman nang biglang mamatay ang kuryente. Napabalikwa si Cheska sa kanyang kama, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Mula pagkabata, takot na siya sa kulog. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, at isang anino na may hawak na kandila ang pumasok. Si Franco. Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Cheska, hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naupo si Franco sa gilid ng kama, inilapag ang kandila sa lamesa. Ang maliit na apoy nito ang nagbigay liwanag sa kanilang mga mukha. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, sabi ni Franco. Isang malakas na kulog ang muling yumanig sa buong bahay. Sa isang iglap, hindi na napigilan ni Cheska ang sarili. Niyakap niya si Franco, isinubsob ang mukha sa dibdib nito na para bang doon lang siya ligtas. Nagulat si Franco sa simula, ngunit pagkatapos ay marahan niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa likod ni Cheska. Naramdaman ni Cheska ang tibok ng puso ni Franco, mabilis, ngunit matatag. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng uno sa labas, nahanap nila ang kapayapaan sa yakap ng isa't isa. Walang salitang binitawan. Mga mata lang ang nag-usap. Mga pusong nagkaintindihan. Dahan-dahang inangat ni Franco ang mukha ni Cheska, at sa liwanag ng kandila, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Iyon ay isang gabi ng pagsuko sa takot, sa kalungkutan, at sa pag-ibig na matagal nang tinatago. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik na ang lakas ni Cheska, ngunit may bago siyang nararamdaman. Madali siyang mapagod. Madalas siyang mahilo sa umaga. Isang takot ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Isang takot na pilit niyang binabaliwala hanggang sa hindi na niya kaya. Habang nasa trabaho si Franco, pumunta siya sa pinakamalapit na pharmacy. Bumili siya ng hindi lang isa, kundi 3 pregnancy test kit. Mula sa iba't ibang brand. Kailangan niyang makasiguro. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang resulta sa banyo. 2 pink na linya. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Kinuha niya ang pangalawa. 2 pink na linya. Ang pangatlo. Ganoon pa rin. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi. Paano? Kinabukasan, nagpanggap siyang may bibilhin lang at nagpatingin sa isang maliit na klinika. Ang sabi ng doktora, kailangan niyang magpa-ultrasound para makumpirma. Habang nakahiga siya sa malamig na higaan at ipinapahid ng doktora ang malamig na gel sa kanyang tiyan, halos hindi siya makahinga. Congratulations, ma'am, nakangiting sabi ng doktora habang itinuturo ang monitor. You are pregnant. Ngunit hindi doon natapos ang balita. And mukhang may sorpresa, sabi pa ng doktora, habang masusing tinitingnan ang screen. Hindi lang isa, hindi rin 2. Tumingin ito kay Cheska na maihalong pagkamangha. 3. You are having triplets. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. 3. Triplets. Ang mundo ni Cheska ay gumuho. Isang anak lang ay sapat na para maging isang malaking iskandalo para sa isang taong tulad ni Judge Franco Montenegro. Isang taong may reputasyong walang bahid, isang taong hinahangaan dahil sa kanyang integridad.
Pero tatlo, ito ay hindi lang iskandalo. Ito ay isang bomba na sasabog at wawasak sa lahat ng pinaghirapan ni Franco. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Franco ay biglang nabalot ng matinding takot. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para kay Franco. Hindi niya kayang maging dahilan ng pagkasira nito. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang desisyon na kailangan niyang gawin, ang pinakamasakit na desisyon sa buong buhay niya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Franco, sinulat ni Cheska ang isang maikling resignation letter. Walang emosyon. Formal. Professional. Dahan-dahan niyang tinipon ang kanyang ilang gamit. Bago siya umalis, sumilik siya sa kwarto ni Franco. Ang mukha nito ay payapa sa pagtulog. Lumapit siya at pinigilan ang pagnanasang haplusin ang pisngi nito. Mahal kita, Franco, bulong niya sa hangin. Kaya kailangan kong umalis. Sa pagtilaok ng manok at sa unang sinag ng araw, tahimik na lumabas ng bahay si Cheska. Walang lingon likod. Nakarating siya sa isang bus station sa Pasay, ang isip ay blanko. Huminto siya sandali, ang mga kamay ay otomatikong napahawak sa kanyang tiyan. Doon, sa gitna ng ingay at gulo ng mga taong paalis at dumarating, tumulo ang kanyang mga luha. Para ito sa'yo, Franco, bulong niya, ang boses ay basag. Para sa kinabukasan mo. Patawarin mo ako. Sumakay siya sa unang bus na paalis, walang kasiguraduhan kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo, dala-dala ang sikretong sabay na bubuhay at papatay sa kanya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, sinubukan ni Judge Franco Montenegro na ibaon ang lahat sa limot. Ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa batas, sa mga kaso, sa pagpapatupad ng hustisya. Ang kanyang pangalan ay mas lalo pang naging tanyag. Ang kanyang reputasyon ay mas lalo pang naging matibay. Mula sa labas, si Judge Montenegro ay ang larawan ng tagumpay, isang lalaking nasa tuktok ng kanyang propesyon, walang kinatatakutan, walang bahid ng kahinaan. Pero sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, sa tuwing siya na lang ang mag-isa, ang katotohanan ay lumalabas. Siya ay isang lalaking guwang. Isang lalaking laging may hinahanap. Napabuntong hininga si Franco habang nakatingin sa nagliliwanag na syudad mula sa salaming bintana ng kanyang opisina. 5 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon, ang gabing paggising niya, wala na si Cheska. Walang paalam. Walang paliwanag. Tanging isang malamig at formal na resignation letter sa ibabaw ng kanyang lamesa. Para siyang isang bulang bigla na lang naglaho. Sa umpisa, galit ang kanyang naramdaman. Pagkatapos ay pag-aalala. Nag-hire siya ng private investigator, ngunit walang nakitang bakas. Tila nilamon ng lupa si Celestine Reyes. Sa huli, ang natira na lang ay isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib, isang katanungang hindi nasagot, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Idinukot niya ang kanyang pitaka. Mula sa isang lihim na bulsa nito, kinuha niya ang isang maliit at luma ng larawan, isang eighth picture ni Cheska mula sa file nito. Bilang bodyguard. Ang mga gilid nito ay gasgas na sa paulit-ulit niyang pagtingin. Sa larawan, seryoso ang mukha ni Cheska, ang mga mata ay matalim at alerto. Ito na lang ang tanging bagay na natira sa kanya mula rito. Ang alaala ng isang babaeng nagligtas sa buhay niya, at pagkatapos ay winasak ang puso niya. Bakit, Cheska? Saan ka nagpunta? Iyon ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng 5 taon. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang isinuksok pabalik ang litrato sa pitaka. Pasok, sabi niya, ang boses ay bumalik sa dati, matigas at may otoridad. Your Honor, 5 minutes, sabi ng kanyang clerk. Tumango si Franco. Inayos niya ang kanyang toga at huminga ng malalim. Oras na para magtrabaho. Oras na para muling maging ang huwes na walang personal na buhay, walang puso. Ang kasong hawak niya ngayon ay ang pinakamalaki sa kanyang karera. Isang plunder case laban kay Senator Damian Valderrama, ang kanyang matagal ng kalaban sa politika. Marami ang naniniwala na si Valderrama ang nasa likod ng bigong assassination attempt sa kanya 5 taon na ang nakalipas, ngunit walang sapat na ebidensya. Ngayon, sa kaso ng korupsyon, umaasa si Franco na sa wakas ay makakamit ang hustisya. Sa loob ng korte, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Nakaupo si Senator Valderrama sa lamesa ng depensa,
Nakatingin kay Franco na may mapanghamong ngiti na para bang sinasabing, subukan mo. Hindi mo ako kaya. Hindi nagpatinag si Franco. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. The prosecution may call its next witness, anunsyo niya. Tumayo ang prosecutor, isang bata ngunit magaling na abogado. Your Honor, the prosecution calls to the stand our key witness. Ang taong magpapatunay sa lahat ng aligasyon laban kay Senator Valderrama. Lahat ng mata sa korte ay napunta sa pinto sa likuran. May isang matinding katahimikan. Ito na ang pinakahihintay na sandali ng kaso. We call to the stand, patuloy ng prosecutor, ang boses ay umalingganggaw sa buong silid, Dear Celestine Reyes. Sa pagkarinig ng pangalan, ang mundo ni Franco ay huminto. Ang martilyo sa kanyang kamay ay tila bumigat ng 100 beses. Celestine Reyes? Hindi. Hindi maaari. 1 bilyong tao sa Pilipinas, imposibleng siya. Ngunit bumukas ang pinto. At mula doon, pumasok ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Naglakad ito papunta sa witness stand, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Mas nagmatured ang kanyang mukha. May isang kakaibang tigas sa kanyang mga mata na wala doon dati. Ngunit walang duda. Siya nga. Si Cheska. Ang babaeng hinanap niya sa loob ng 5 taon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Nawala ang mga tao sa korte. Nawala ang mga abogado, ang mga reporter, pati na si Senator Valderrama. Ang tanging nakikita ni Franco ay ang mga mata ni Cheska, mga matang puno ng mga kwento, ng mga sikreto, at ng isang pamilyar na sakit. Naramdaman niya ang pagkabog ng kanyang puso. Isang malakas na pagkabog na akala niya ay hindi na niya mararamdamang muli. Ikaw nga, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Bakit ngayon? Bakit dito? Ang katahimikan ay binali ng pag-ubo ng prosecutor. Doon lang natauhan si Franco. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang magpanggap na isa lamang itong ordinaryong testigo. Kailangan niyang itago ang bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Buong lakas niyang pinukpok ang kanyang martilyo sa lamesa. Ang tunog ay mahina at garalgal, hindi tulad ng dati. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kanyang itim na toga. Tumingin siya kay Cheska, na ngayon ay nakaiwas ng tingin. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, ngunit lumabas pa rin itong tila isang bulong na puno ng sakit at pagtataka. The court recognizes the witness. Please state your name for the record, ma'am. Celestine Reyes. Ang sarili niyang pangalan ay parang isang banyagang salita na lumabas sa bibig ni Cheska. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin itong matatag. Sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay magkayakap ng mahigpit, ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Huwag kang titingin sa kanya. Huwag kang titingin sa kanya. Iyon ang paulit-ulit niyang utos sa sarili. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa prosecutor. Siya ang dahilan kung bakit ka nandito, Cheska. Ang hustisya. Ang katotohanan. 5 taon siyang namuhay sa Batangas, isang simpleng buhay kasama ang kanyang 3 anghel. Nagtayo siya ng isang maliit na karinderya na sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Simple, tahimik at ligtas. Iyon ang akala niya. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng isang subpoena. Ang kanyang dating kumpanya, kung saan siya nagtrabaho bago maging bodyguard, ay sangkot sa isang kaso ng korupsyon. At ang isa sa mga transaksyon ay dumaan sa kanya. Hindi niya alam na ang kumpanyang iyon ay pag-aari pala ni Senator Valderrama. Wala siyang pagpipilian kundi ang tumestigo. Hindi niya kailanman inakala na ang hahatol sa kaso ay si Franco. Nang malaman niya ito 2 linggo na ang nakalipas, gusto niyang tumakbo, magtago muli. Ngunit paano? Para saan? Para sa mga anak niya, kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang tapusin ito. Habang sumasagot sa mga tanong ng prosecutor, ramdam na ramdam ni Cheska ang titig ni Franco. Isang titig na bumabaon, nagtatanong, nanunumbat. Bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay tila dumadaan muna sa isang filter. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maging si Celestine Reyes, ang testigo, at hindi si Cheska,
ang babaeng minsan ay umibig sa huwes na nasa harapan niya. Ang kanyang testimonya ay malinaw at direkta. Inilahad niya ang mga dokumentong natatandaan niyang pinirmahan, ang mga usapang narinig niya. Bawat salita niya ay isang pako sa kabaong ni Senator Valderrama. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagbabago sa mukha ng senador, mula sa pagiging kampante, ito ay naging madilim at mapanganib. Pagkatapos ng halos isang oras, sinabi ng prosecutor, "No more questions for this witness, Your Honor. Court is in recess. We will resume tomorrow at 9 in the morning," mabilis na anunsyo ni Franco, sabay pukpok ng martilyo. Mabilis siyang tumayo at naglakad papasok sa kanyang chambers, na para bang may hinahabol. Nakahinga ng maluwag si Cheska. Tapos na, kahit para lang sa araw na ito. Mabilis siyang tumayo para umalis, gustong makalayo sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit paglabas niya sa courtroom, sa isang pasilyo na hindi gaanong dinadaanan ng tao, isang anino ang humarang sa kanya. Si Franco. Nakatayo ito roon, tinanggal na ang kanyang toga. Ang suot na lang niya ay ang puting polo at itim na slacks. Ngunit ang otoridad sa kanyang tindig ay naroon pa rin. "Cheska," sabi niya, ang boses ay puno ng pinipigilang emosyon. "Judge," formal na sagot ni Cheska, hindi makatingin sa mga mata nito. "Huwag mo akong tawaging judge," sabi ni Franco, lumapit ito ng isang hakbang. 5 taon, Cheska. 5 taon na walang kahit isang salita. Isang text. Isang tawag. Wala. At ngayon, bigla ka na lang lilitaw dito. Sa korte ko. Naramdaman ni Cheska ang kirot sa bawat salita nito. Alam niyang nasaktan niya ito. Iyon naman talaga ang plano, hindi ba? Ang saktan siya para makalimutan siya nito. Ngunit bakit ngayon parang siya ang mas nasasaktan? "Wala akong kailangang ipaliwanag," matigas niyang sabi. "Tapos na ang trabaho ko, Judge. Wala na tayong dapat pag-usapan." Sinubukan niyang lagpasan ito, ngunit humarang si Franco sa kanyang daan. "Wala. Isang gabi, mahal natin ang isa't isa. Kinabukasan, para kang bula na naglaho. At sasabihin mong wala tayong dapat pag-usapan?" Napapikit si Cheska. "Huwag. Huwag mong ipaalala. Tapos na yun, Franco. Matagal na. Kailangan ko nang umuwi." Sa gitna ng kanilang tensyonadong pag-uusap, dumaan si Senator Valderrama, kasama ang kanyang abogado. Huminto ito sandali at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Ang mga mata ng senador ay matalas, tila isang ahas na nakakita ng butas sa baluti ng kanyang kalaban. "Mukhang may reunion dito," sabi ni Valderrama, ang boses ay puno ng pang-aasar. Tumingin ito kay Franco. "Mag-ingat ka, Judge. Baka ang testigo mo, siya pa ang maging kahinaan mo." Naglakad papalayo ang senador, ngunit ang banta sa kanyang mga salita ay naiwan sa hangin. Mas lalong gustong umalis ni Cheska. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang koneksyon nila ay isang panganib. "Kailangan ko nang umalis," madiin niyang sabi. Muli siyang humakbang, ngunit sa pagkakataong ito, hinawakan ni Franco ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay hindi mahigpit, ngunit mayroon itong bigat ng 5 taong paghihintay. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Franco, ang boses ay puno ng determinasyon. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang pamilyar na tunog na laging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang tunog na itinakda niya para sa yaya ng mga bata. Binitawan niya ang braso ni Franco at mabilis na kinuha ang telepono. Ngunit hindi ito galing sa yaya. Galing ito sa isang unknown number. Isang text message. Binuksan niya ito at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Isang litrato. Isang litrato ng 3 masasayang bata na naglalaro sa bakuran ng daycare center sa kanilang maliit na bayan sa Batangas. Si Kiko, nakamukhang kamukha niya. Si Tala, na may ngiting kasing liwanag ng isang bituin. At si Luz, ang pinakamaliit, na may mga matang mga at si Luz, ang pinakamaliit, na may mga matang mga mata ni Franco. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. "Ang gaganda naman ng mga anak mo. Mana sayo." Isang malakas na takot ang biglang pumulupot sa puso ni Cheska, mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong gabing sumabog ang bomba.
Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Napatingin siya sa paligid, ang mga mata ay puno ng pagkasindak, hinahanap kung sino ang nagmamasid sa kanya, kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sino ang nakakaalam? Paano nila nalaman? Ang mga anak niya. Ang kanyang buhay. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 5 taon. Nasa panganib sila. Hindi niya namalayan na nakatingin pala sa kanya si Franco. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Cheska. Anong problema? Mabilis niyang itinago ang cellphone sa kanyang bulsa, pilit na pinapakalma ang sarili. Oh, wala. Wala to. Pero huli na. Nakita ni Franco ang biglaang pamumutla ng kanyang mukha, ang takot sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Cheska na maglakad palayo, ngunit muli siyang hinawakan ni Franco sa braso, mas mahigpit ngayon. Anong problema, Cheska? Sabihin mo sa akin. Bitawan mo ako, Franco, sabi niya, ang boses ay tumaas, puno ng desperasyon. Wala kang pakialam. Sa pagtaas ng kanyang boses, ilang taong dumaraan sa pasilyo ang napalingod sa kanila. Napilitan si Franco na bitawan siya. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Cheska. Si Valderrama. Ang tingin na ibinigay nito kanina. Ang banta sa kanyang mga salita. Hindi kaya. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang masigurong ligtas ang mga anak niya. Hindi na niya iniisip ang kaso, ang korte, o si Franco. Ang tanging laman ng isip niya ay ang 3 maliliit na mukha sa litrato. Tumalikod siya at halos takbuhin na ang pasilyo, palayo kay Franco, palayo sa panganib na dala ng muli nilang pagkikita. Cheska, narinig niyang tawag ni Franco mula sa likuran, ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na bulong sa kanyang isipan, nahanap na nila kayo. Nahanap na nila tayo. Nakatayo si Franco sa gitna ng pasilyo, ang mga mata ay nakasunod sa papalayong anino ni Cheska. Ang desperasyon sa boses nito, ang takot sa mga mata nito, hindi iyon para sa kanya. Iyon ay isang takot na mas malalim, mas primal. Isang takot na hindi niya maintindihan, at iyon ang mas lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang chambers, ang isip ay lumilipad. Inulit-ulit niya ang mga nangyari. Ang pagdating ni Cheska. Ang banta ni Valderrama. At ang text message na nagpabago sa lahat. Sino si Valderrama para takutin si Cheska? At ano ang alas na hawak nito laban sa kanya? Kinabukasan, sa pagpapatuloy ng paglilitis, naging malinaw ang lahat. Ernest Reyes, simula ng abogado ni Valderrama, isang lalaking may tusong ngiti. Saan po kayo eksaktong nagpunta sa nakalipas na 5 taon? Objection, Your Honor, irrelevant, mabilis na sabi ng prosecutor. Bago pa man makasagot si Franco, sumabat na ang abogado ng depensa. Your Honor, this is very relevant. It speaks to the witness' credibility. Isang babaeng bigla na lang naglaho at ngayon ay biglang lilitaw para maging testigo laban sa isang tinitingalang senador. Kailangan malaman ng korte kung ano ang pinagtataguan niya. Isang patibong. Nakita agad ni Franco. Gusto nilang ipahiya si Cheska sa harap ng lahat. Gusto nilang palabasin na hindi ito mapagkakatiwalaan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang ulo. Objection sustained. Stick to the facts of the case, counsel, maring sabi ni Franco, ang boses ay mas matigas kaysa sa karaniwan. Ngunit hindi doon tumigil ang abogado. Nagpatuloy ito sa mga personal na mga tanong na idinisenyo para ipahiwatig na si Cheska ay may personal na galit kay Valderrama, na siya ay isang babaeng may kaduda-dudang nakaraan. Nakita ni Franco ang pagpipigil sa mukha ni Cheska. Ang panginginig ng mga kamay nito. Ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Hindi niya ito matiis. Counselor, sigaw ni Franco, ang boses ay umalinggaw sa buong korte. Napukpok niya ang martilyo ng malakas. Isa pang tanong na walang kinalaman sa kaso, and I will hold you in contempt. Do you understand? Natahimik ang buong korte. Maging ang abogado ni Valderrama ay natigilan. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Franco ang isang munting ngiti sa mga labi ni Senator Valderrama. Isang ngiti ng tagumpay. Doon napagtanto ni Franco ang kanyang pagkakamali.
Nagpadala siya sa emosyon. Ipinakita niya sa lahat na apektado siya. Ipinakita niya na mayroon siyang pakialam kay Cheska. At sa paggawa noon, binigyan niya ng bala si Valderrama. Pagkatapos ng session, bumalik si Franco sa kanyang opisina. Ang puso ay puno ng galit at pag-aalala. Hindi niya pwedeng hayaang sirain ni Valderrama si Cheska. Hindi niya pwedeng hayaang gamitin ito ang nakaraan nila laban sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang alas ni Valderrama. Kailangan niyang maunahan ito. Mayroon lang siyang isang paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Rico, si Franco to, sabi niya nang sagutin ang tawag. Judge. Napatawag kayo. May ipapatrabaho ako sa'yo. Top secret. Walang pwedeng makaalam, madiing sabi ni Franco. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Si Celestine Reyes. Alamin mo kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginawa niya sa nakalipas na 5 taon. Bawat detalye, Rico. Lahat. Masusunod po, Judge. Binaba ni Franco ang telepono. Alam niyang nilalabag niya ang bawat etika ng kanyang propesyon. Isang huwes na nagpapaimbestiga sa sarili niyang testigo. Ngunit wala na siyang pakialam. Ito ay hindi na lang tungkol sa kaso. Personal na ito. Lumipas ang ilang oras. Nagpanggap siyang nagtatrabaho, ngunit ang kanyang isip ay nasa tawag ni Rico. Bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang tahimik na opisina, tumunog ang telepono. Si Rico. Judge, sabi ni Rico sa kabilang linya, ang boses ay iba. May pag-aalinlangan. What is it, Rico? May nalaman ka na ba? Tanong ni Franco, hindi mapakali. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Rico. Sir, may nalaman po ako. Hindi lang basta impormasyon. Isang bagay na malaki. Napakunot ang noo ni Franco. Ano iyon? Sabihin mo na. Sir, si Celestine Reyes 5 taon siyang nanirahan sa isang maliit na bayan sa Batangas. Nagtayo siya ng karinderya. Namuhay ng simple. And, tanong ni Franco. Alam niyang may kasunod pa. Sir D. Muling nag-alinlangan si Rico. May mga anak po siya. Natigilan si Franco. Mga anak. Ilan? 3 po, sir. Triplets. Triplets. Parang isang suntok sa sikmura ang balita. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Rico ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Franco. At Judge T. Ang boses ni Rico ay halos isang pabulong na para bang takot itong sabihin ang mga salita. Ang isa po sa kanila, ang panganay na lalaki ang pangalan po niya ay Francisco Reyes Yisky. Isang nakakabinging katahimikan. Francisco. Che. Ang mga salita ay umalinggaw sa isipan ni Franco, paulit-ulit na parang sirang plaka. Ang biglaang pag-alis ni Cheska. Ang pagtatago niya ng 5 taon. Ang takot sa kanyang mga mata. Ang pag-atake ni Valderrama. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakasakit at napakalinaw. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Napatayo si Franco, ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang ulo, ang paghinga niya ay hirap na hirap. Tumingin siya sa salamin at nakita ang sarili niyang mga mata na puno ng gulat at hindi paniniwala. Mga anak ko, bulong niya sa katahimikan ng kanyang opisina, ang tanong ay hindi para sa kahit sino, kundi para sa isang katotohanang biglang sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang bawat pagtunog ng telepono ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Cheska. Bawat hindi pamilyar na mukha sa labas ng kanyang hotel ay tila isang anino ng panganib. Mula nang matanggap niya ang text message, ang mundo niya ay lumiit at naging isang kulungan ng takot. Alam niyang si Valderrama ang may gawa nito. Ang senador ay isang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ngayon, nahanap na nito ang kanyang pinakamalaking kahinaan, sina Kiko, Tala at Luz. Sa sumunod na araw, bago pa man magsimula ang paglilitis, isang tawag mula sa isang unknown number ang natanggap niya. Nanginginig niyang sinagot ito.
Edith Reyes, isang malamig at pamilyar na boses ang bumati sa kanya. Si Senator Valderrama. Sana ay nagustuhan mo ang larawang ipinadala ko. Magaganda ang mga anak mo. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa kanila o sa ama nila. Naramdaman ni Cheska ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Anong kailangan mo? Simple lang. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Sabihin mong nagsinungaling ka lang. Sabihin mong ginawa mo lang iyon dahil may personal kang galit sa akin. Pagkatapos, umalis ka na. Umatras ka na kung ayaw mong pagsisihan ang lahat. Ang bawat salita ay isang banta. Isang ultimatum. Hustisya o ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi ko gagawin yan, matapang na sagot ni Cheska, kahit ang puso niya ay halos madurog sa takot. Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nakakakilabot. Bahala ka. Pero tandaan mo, Dia Reyes, hawak ko ang buhay mo sa aking mga palad. At ang buhay ng mga bunga ng pagkakamali ninyo ni Judge Montenegro. Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Napaupo si Cheska sa gilid ng kama, ang katawan ay nanginginig. Bunga ng pagkakamali. Ganoon ang tingin ng mundo sa kanyang mga anghel. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Susubukan niyang kausapin ang prosecutor. Sasabihin niyang hindi na siya tetestigo. Ngunit huli na ang lahat. Pagbukas niya ng telebisyon, ang mukha niya at ni Franco ang laman ng bawat news channel. Testigo de plunder case, dating karelasyon ng huwes. Judge Montenegro, ginagamit din korte para de personal de bengansa. Naglabasan ang mga litrato nila noon, mga litratong kuha ng paparazzi na hindi niya alam na mayroon pala. Isang litrato kung saan inaalalayan siya ni Franco palabas ng ospital. Isang litratong kuha sa malayo habang naglalakad sila sa hardin ng bahay nito. Ang mga larawang noon ay puno ng alaala, ngayon ay ginawang sandata para sirain sila. Ang kwento ay perpektong binaluktot. Pinalabas na si Cheska ay isang babaeng may galit na ginagamit ni Franco para sa personal nitong vendetta laban kay Valderrama. Ang kanilang nakaraan ay naging isang maruming sirko para sa publiko. Si Valderrama ay hindi lang nagbanta. Umaksyon ito. Tinupad nito ang sinabi. Tinira nito hindi lang siya, kundi pati si Franco. At sa paraang mas masakit, mas mapanira. Bumagsak ang mundo ni Cheska. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at humagulgol. Ang lahat ng pinilit niyang iwasan sa loob ng 5 taon ay nangyari sa isang iglap lang. Ang kinatatakutan niyang iskandalo ay sumabog at mas malala pa ito kaysa sa kanyang inakala. Sinubukan niyang protektahan si Franco, ngunit sa huli, siya pa rin ang naging dahilan ng pagkasira nito. Kinahapunan, inanunsyo ng Korte Suprema na si Judge Franco Montenegro ay pansamantalang sinuspinde at pinag-aaralan na tanggalin sa kaso para masigurado ang impartiality of the court. Tapos na. Natalo na sila. Panalo na si Valderrama. Nakatulala lang si Cheska sa loob ng kanyang murang kwarto sa hotel, pinapanood ang pagguho ng buhay na pilit niyang binuo at ng buhay ng lalaking minsan niyang minahal. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Isang kabiguan. Isang pagkakamali. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Natakot siyang buksan ito. Baka mga reporter. Baka mga tauhan ni Valderrama. Cheska. Ang boses na iyon. Ang boses na nagpapabilis at nagpapakalma sa puso niya ng sabay. Si Franco. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Franco. Wala na ang kapangyarihan at otoridad sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang malalim, hindi masukat na sakit. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang wasak. Katulad niya. Pumasok ito sa kwarto at isinara ang pinto. Hindi sila nagsalita ng ilang minuto. Tanging ang balita sa telebisyon ang pumupuno sa katahimikan. Pinatay ni Franco ang Vizi. Kasalanan ko to, basag na sabi ni Cheska, hindi makatingin sa kanya. Kung hindi na lang sana ako bumalik, kung hindi na lang sana ako pumayag na tumestigo, hindi sana to mangyayari sa iyo. Hindi umimik si Franco. Lumapit lang ito sa kanya, ang mga mata ay nakatitig sa sahig, na para bang may mabigat na bagay siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng katanungan.
Ngunit hindi ito nagtanong tungkol sa iskandalo. Hindi ito nagtanong tungkol sa media. Hindi ito nagtanong tungkol sa kaso. Ang tinanong nito ay ang isang bagay na mas malalim, mas mahalaga, at mas masakit. Tinitigan siya ni Franco ng diretso sa mata. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng 5 taong paghihintay at isang bagong tuklas na katotohanan. Cheska Lee. Sabi nito, ang pangalan niya ay parang isang panalangin at isang sumbat. Mga anak ba natin sila? Ang tanong ni Franco ay parang isang susi na tuluyang bumuwag sa pader na itinayo ni Cheska sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay gumuho sa isang iglap. Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Sunod-sunod itong pumatak mula sa kanyang mga mata, dala ang bigat ng 5 taong pag-iisa, takot at pag-ibig. Tumango lang siya, hindi makapagsalita, dahil alam niyang kapag nagsalita siya, ang kanyang boses ay magiging isang malakas na hagulgol. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata ni Franco. Sa halip, isang malalim na kalungkutan at pagsisisi ang gumuhit sa mukha nito. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Cheska ang lahat, ang sakit, ang pangulila, ang hindi nasabing mga salita. Niyakap niya ito pabalik at doon, sa gitna ng kanilang wasak na mundo, sila ay naging isa. Bakit hindi mo sinabi, bulong ni Franco sa kanyang buhok? Bakit mo sinolo ang lahat? Dahil mahal kita, humihikbing sagot ni Cheska. Ayokong masira ka. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak mo. Pero ako pa rin ang naging dahilan. Hindi, mariing sabi ni Franco, habang humiwalay ito sa yakap para hawakan ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Cheska ng diretso sa mata. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako. Kung naging mas matapang lang sana ako noon kung hindi ko lang inisip ang sasabihin ng ibang tao, hindi ka sana umalis. Sa mga salitang iyon, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Cheska. Anong pangalan nila? Tanong ni Franco, ang boses ay puno ng pananabik. Kinuha ni Cheska ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng 3 masasayang bata. Si Francisco Vitti, Kiko, si Tala at si Luz. Tinitigan ni Franco ang litrato, ang daliri niya ay marahang hinahaplos ang screen, na para bang hinahaplos niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng huwes, isang luha ng saya at ng matinding panghihinayang. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa mga mata ni Franco. Ang galit niya kay Valderrama ay hindi na lang dahil sa hustisya. Ito ay naging personal. Ito ay para sa pamilyang ninakaw sa kanya. Hindi pa tayo talo, Cheska, sabi ni Franco, ang boses ay may bagong determinasyon. Ang katahimikan natin ang nagpapalakas sa kanya. Oras na para lumaban. Kahit hindi na siya ang huwes sa kaso, ginamit ni Franco ang lahat ng kanyang kaalaman sa batas. Magdamag silang nag-usap. Tinulungan ni Franco si Cheska na ayusin ang kanyang mga salaysay. Binuo nila ang isang kwento na hindi matitinag, ang kwento ng katotohanan. May ebidensya ka ba sa pananakot niya? Tanong ni Franco. Naalala ni Cheska ang tawag. Hindi ko na-record. Ang text. Ang litrato. Tumango si Cheska. Iyon na ang pinakamalakas nilang alas. Kinabukasan, humarap si Cheska sa korte. Iba na ang huwes, ngunit ang buong bansa ay nakatutok pa rin. Si Franco ay nakaupo sa likuran, sa pwesto ng mga ordinaryong manonood, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para bigyan si Cheska ng lakas. Enes Reyes, sabi ng bagong huwes. Dahil sa mga bagong sirkumstansya, handa ka pa bang magpatuloy sa iyong testimonya? Huminga ng malalim si Cheska at tumingin sa mga mata ni Franco. Tumango si Franco sa kanya, isang tahimik na mensahe ng suporta. Yes, Your Honor, matatag na sabi ni Cheska. At may gusto po akong idagdag sa aking testimonya. Sa sumunod na oras, ikinuwento ni Cheska ang lahat. Hindi lang ang tungkol sa kaso ng korupsyon. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagsabog 5 taon na ang nakalipas, na isa palang tangkang pagpatay na pinlano ni Valderrama. Ikinuwento niya ang pagtatago niya, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa takot para sa lalaking mahal niya at sa mga anak nila. At sa huli, ipinakita niya ang text message, ang litrato ng kanyang mga anak at ang banta na kalakip nito. Isinumite niya rin ang record ng tawag mula sa numero ni Senator Valderrama.
Natahimik ang buong korte. Maging ang abogado ni Valderrama ay hindi makapagsalita. Ang ngiti sa mukha ng senador ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng purong galit at pagkasuklam. Kasama po sa ebidensya ang birth certificate ng aking 3 anak, sabi pa ni Cheska, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang ama po nila ay si Judge Franco Montenegro. Iyon na ang huling pako. Ang pag-amin sa harap ng buong bansa ay ang pinakamalakas na sandata. Hindi na ito isang tsismis. Ito na ang katotohanan. Isang katotohanang masakit, ngunit nagpapalaya. Dahil sa bigat ng mga bagong ebidensya, lalo na ang tangkang pananakot sa isang testigo, ipinag-utos ng bagong huwes ang agarang pag-aresto kay Senator Damian Valderrama, doon mismo sa loob ng courtroom. Habang kinukuha ng mga pulis ang senador, ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta, nakatitig kay Cheska at Franco. Ngunit wala na itong epekto sa kanila. Pagkatapos ng lahat, nilapitan ni Franco si Cheska. Sa harap ng mga kamera at ng buong bansa, hinawakan niya ang kamay nito at itinaas. Hindi na sila nagtatago. Ang karera ni Franco bilang huwes ay maaaring tapos na. Ang buhay nila ay hindi na magiging pribado. Ngunit habang nakatayo sila roon, magkahawak kamay, alam nilang mas mahalaga ang kanilang napanalunan, ang kanilang katotohanan, ang kanilang pamilya, at ang kanilang pag-ibig. Makalipas ang 1 linggo, dinala ni Franco si Cheska sa Batangas. Ang hangin ay sariwa, malayo sa gulo at polusyon ng Maynila. Sa bakuran ng isang maliit ngunit malinis na bahay, 3 maliliit na bata ang masayang naglalaro. Nang makita nila si Cheska, tumakbo sila papalapit. Mama! Yinakak sila ni Cheska ng mahigpit, ang puso niya ay puno ng kaligayahan. Si Franco ay nakatayo sa di kalayuan, pinapanood sila, ang mga mata ay puno ng luha. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang 3 bata ay napahinto sa paglalaro at napatingin sa estranghero. Nagtago sila sa likod ng kanilang ina. Lumuhod si Franco para maging kapantay nila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi pa nila nakikita. Si Kiko, ang pinakamatapang sa 3, ang unang nagsalita. Tinitigan niya si Franco mula ulo hanggang paa at buong inosenteng nagtanong, "Sino po kayo?" Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Franco. Isang ngiting totoo, walang halong bigat, walang halong lungkot. Isang ngiting puno ng pag-asa at ng isang bagong simula. Tumingin siya sa 3 maliliit na mukha na matagal niyang pinangarap. "Ako," sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon, "ako ang papa ninyo." At dito nagtatapos ang kwento ni na Franco at Cheska, isang kwento ng katapangan, sakripisyo, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at ng mapanghusgang lipunan. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko munang mag-iwan ng isang munting mensahe mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyo, aming mga taga-subaybay, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng buhay ni na Franco at Cheska. Mula sa gabi ng pagsabog, hanggang sa 5 taong paghihintay, at sa huling pagharap sa katotohanan, naramdaman namin ang inyong suporta at pakikiramay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng mga paano kung ki at mga sana. Sa bawat salitang aking isinusulat, tinatanong ko ang aking sarili, gaano kalakas ang pag-ibig para talikuran ang lahat? At gaano katapang ang isang puso para harapin ang pinakamasakit na katotohanan? Ang kwento ni na Franco at Cheska ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging masaya at madali. Minsan, ito ay puno ng pagpaparaya, ng mga luhang kailangang ilabas sa dilim, at ng mga desisyong mahirap ngunit kailangang gawin. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pag-ibig na totoo ay hindi natatakot sa liwanag. Na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay may kakayahang maghilom, magpalaya, at magbuo muli ng mga nasirang pangarap. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ang aral ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At ang aral ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na unos, laging may isang bagong umagang naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa amin dito sa inyong paboritong channel, maraming salamat. Kung mayroon kayong saloobin o komento tungkol sa kwentong ito, huwag kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga boses. Paalam!